Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video mga kahabi, ito na po yung part 3 ng pagbuo natin itong ating bagong koi pan, at ngayon gagawin po natin yung kanyang filtration system. Madali na lang naman yung pagbuo natin itong ating filtration system dahil isi-set up na lang po natin to. Galing po kasi ito dun sa dating pad natin at ito po yung isi-set up natin dito. Kaya tara, pakita ko po sa inyo kung paano natin ito sinet up, kung paano po siya gumagana. Ayan guys, kompleto na po yung setup natin dito sa ating filtration system para po dito sa ating pan. Na-connect ko na po itong dalawang chamber natin dito. So itong chamber natin, tatlo po sana yung gamitin ko, yun yung isa. Pero wala na po akong mapaglagyan. Yan po yung ating mechanical, tapos ito po yung ating bio chamber. So explain ko po sa inyo kung paano ito gumagana. Ito po yung first chamber natin. Ginawa ko po itong radial dahil po dito naglagay lang po ako ng divider para yung mga dumi ng mga isda mapunta po sa ilalim. Tapos ito po yung input ng tubig papunta po dito sa second chamber po natin. So yan, simple na po yung setup natin dito, pero iba na po kasi ito. Di na po kasi siya bottom drain, pump feed po siya. Galing po dito papunta po dito sa second chamber po natin, which is dito naman nakalagay yung mga filter brush. Kaya ito po yung ating mechanical. Yan, tapos papasok po dito sa input ng tubig na yan, papunta po dito sa bio chamber po natin. Ito po yung ating bio chamber. Yan, meron po tayo ditong drain each chamber. Ito po yung drain nya. Tapos dito naman, ito yung kanyang drain para pag naglinis po tayo, iaangat lang po natin to at matatanggal na po yung tubig. Tapos dito, dalawa lang po yung pipe na ginamit natin. So tatlo po kasi, ito po kasing setup natin na to is galing po ito dun sa isang filtration system na ginawa po natin. Magkaiba po kasi sila, pero ito pinagdugtong lang po natin to. So ito, kaya tatlo po yung butas dito. Ito po sana yung sa long pan natin, dalawang bottom drain at saka isang skimmer. Pero dito kinonvert po natin, linose lang po natin dito, pero yan, makikita naman po sa ilalim. Ayan. Makikita ko pa rin kung may mga tagas po dyan o kung ano yung nangyayari dyan sa ilalim. Tapos itong dalawa, ito po yung output ng tubig papunta naman sa sa pan na po natin. Pasok po dyan yung tubig, tapos ito po yung kanyang pipe. Yun. Ito. Yan, pabalik na po dito sa ating pan. So ngayon guys, tapos na po akong mag-leak test dito sa ating filter chambers. At yun, ayos na po natin, may ilang leak lang po. Dinoblehan po natin. Dahil po, nung nag-leak test po tayo, mayroon po siyang konting leak lang naman. Tapos dito rin, nag-leak din po itong area na to. Pero yun, okay na po siya ngayon. Fix na po siya lahat. Ayan, hugasan ko na po muna. Ayan, at nalagyan na po natin ng tubig itong first chamber. Itong kabila naman. Tapuno ko na rin to second chamber natin. Ngayon, i-set up ko na lang po dito yung mga filter media natin. Meron tayong mga media na kulang, pero yun, idadagdag na lang po natin dito pag nakabili na po tayo. Yo guys, good day po ulit sa inyo lahat mga kahabi. Ayan, medyo naantala po yung paggawa natin dito kasi meron po tayong pinuntahan. Nagpunta po tayo sa Dalaget at mga ilang araw din po tayo dun. At yun, ngayon lang po tayo nakabalik. At ito po yung mga alaga natin, gutom na naman. Yan, nanghihingi na po ng pagkain. So yun, yung filtration natin nandun. Yan, tapos ito yung pan natin. Ngayon punta tayo dun sa filtration. Ito yung ating temporary na filter dito. So explain ko na po muna sa inyo yung yan yung isda natin. Ito yung ating filtration system. At ayun pala guys, meron pala akong nadalang ito grass. Ayan, galing sa Dalaget. Nahingi lang po ako dun kasi maganda po siyang ilagay dito para hindi po magputik yung area na to. Pero sana mabuhay. Ayan, ganda. Dalawa lang po yung nadala natin. Yan yung grass natin, pero okay lang naman yan. Mabilis na naman yan dumami. Yan, nilagay ko na lang dyan para kumalat na lang pag diligan na lang po natin. Galing naman dito sa pan natin yung pinandidilig ko natin dyan. So anyways, ito po yung ating filtration. Yan. Alam ko na kung saan ko ilalagay yung mga filter media dito na na-set up ko na yan sa utak ko.
Ayan, dito yung mga filter brush, ito yung first chamber natin. Pero di pa po tayo makapag-setup ng mga media dahil nandito pa sa temporary na filter natin. At saka di pa natin to matatanggal kasi di pa po tayo nakakabili ng pump. Ayan, ito po kasi yung pump na gamit natin dito, pero meron akong plano ilagay na pump. Yun po yung sa tingin ko mas kakayanin po yung fan volume itong fan natin. So ngayon di pa po natin yun na bibili, kaya di pa po natin nasisimulang setup dito yung mga filter media. So yun na lang po talaga yung kulang. So sa next video natin ay ipakita ko sa inyo yung pump na gagamitin natin dito, and after that papakita ko na po sa inyo yung full setup nitong ating area dito, from start nung hukay po tayo ng pan natin, paglagay natin ng trapal, pagpuno natin ng tubig, at saka basta complete setup na po yun sa next video po natin. So yan yung mga alaga natin dito mga almost a week na po ata, tsaka ako nakapag video ulit, pero yung tubig natin goods pa naman. Yan, sobrang marami din po kasi akong nilagay dito ng mga biomedia. Ayan, yung mga bucky roll na yan. Tapos ito siguro lilinisin ko na rin ito. Ayan, so abangan nyo rin yung paggawa natin dito ng skimmer. Yung dating setup po natin, yun po yung gagawin natin dito kasi di po ito naka bottom drain, naka pump feed po tayo. So okay po yung ganong setup. Basta lilinisin po natin tong area na to, guys. Ayan, inaantay na lang po talaga natin yung pump na dumating para ma-set up po natin tong area na to, maging malinis na siya tignan at mas maganda na siya pagtambayan dito. At saka pala, guys, sana matapos po natin tong setup natin dito dahil may nag-invite po sa atin na isang grow out. Medyo malayo dito sa area namin, pero tingnan natin pag natapos po natin tong pan natin. Ayan. Tsaka po tayo mag-decide doon kung okay po ba yung, tsaka po tayo mag-decide kung kasali po ba tayo doon. Yan, gutom na naman tong gutom na naman po siya. Yan po yung mga media natin, nalagay ko na lang po muna dyan para paglipat natin doon sa biofilter natin, may mga beneficial bacteria. Hello, nakapakain ko lang siya kanina. Yan. Nung nilipat ko sila dito, guys, mas naging friendly itong mga alaga natin. Yan. Kasi dun sa grow out pan natin na naka-elevate, di po kasi nila tayo na mas nakikita. Yung nakikita lang nila yung ulo lang po natin. Compare dito na pag may naglalakad-lakad dito, kahit yung pusa namin, lumalapit po sila. Yan. So mas relaxing na po siya talaga tignan, kasi mas nakakapag-interact tayo sa apoy. Ayan, gutom na naman siya. So yan, guys, yun na po muna yung update natin sa inyo about dito sa ating filtration setup. Ito po yung topic natin ngayon. At yun, sa next video nga, ulitin ko yung papakita ko sa inyo yung setup natin dito. Tapos after nun, papakita ko na yung whole setup dito. Labas po muna tayo para makita nyo po yung view. Ayun. So naglagay lang po ako dito ng harang para wala makapasok yung mga bata, kasi medyo malalim din po yung pan natin. Ayan. Pero pag nandito ka sa labas, makikita nyo naman yung pan din. Ayan. Tapos yun, lilinisin na po natin yan dyan. Ayan, yung area na yan, may magandang plano ako dyan sa area na yan. So abangan nyo lang po sa mga susunod na video natin, guys. At yun, siguro ipipaint natin ng black or lalagyan natin ng wood, depende na lang, para maging aesthetic naman siya konti. Mas maganda naman siya konti tingnan. Ayan, yung filter natin yan, tatanggalin natin yan, tsaka maging malinis na talaga tignan itong whole setup natin. Yun. So yan po, guys, maraming salamat po ulit sa panunood, and see you ulit sa susunod na video natin. Ayan, gutom na yung alaga natin dito, guys. Sinusundan niya ako kung saan ako pumunta. Yan, pakainin ko na po muna sila.
So yun, see you ulit sa susunod na video natin mga kahabi.